Basahin natin sa 1 John 5:8. Sige, pakibasa. Basa. Ano nga, first yan? Bibili sila. Ano first yan? Napapa. Ako na. 8. Hindi ka marunong. First John 5:8. Dito ka. Ika. First John Medyo ko 5:8. idan si And Juan. there are three that experience sickness in the earth, the spirit and the water, and the blood, and these three agree in one. 5:8. Yan, sabi dito, sapagkat may tatlong nagpapatotoo, ang espiritu, ang tubig at ang dugo, at ang tatlo ay nagkakaisa. Kung isipin natin, di ba si Kristo yung pinako? Ano daw sabi ko? Di ba yung pinako siya, tinusok siya dito sa kanyang Tagiliran. tagiliran. Ano yung lumabas sa kanya? Water blood. Yung water, blood, sa spirit. Yan yung patotoo na, patotoo ng Diyos. Di ba? Kung tayo yung maniniwala sa patotoo ng tao, paano pa kaya yung patotoo ng Diyos, di ba? Once naniniwala ka sa anak ng Diyos, maniniwala ka sa Ama. Di ba? Yan yung patotoo na pinakita ni Kristo na yung ibig sabihin kasi ng water is pumapasok dyan yung baptism. Ano ba yung, di ba, hindi tayo nilulubog sa tubig. Yung tubig is, representasyon ng, Ano daw? bakit tayo nilulubog sa tubig? Yung tubig is sa Word. Dapat tayo, nilulubog tayo sa Word. Sabi na lubog tayo sa Diba? Ano yung blood? Saan ba tayo nagkasala? Sa dugo. Mula pa sa, sa simula kay Eva. Yung dugo na yun ay dumadaloy sa atin. Sa jeans na natin, di ba? Pasalin-salin. Paano ba natin ito malilinis sa pamamagitan ng baptism? Unti-unting nalilinis sa susunod na henerasyon. So, kailangan ng dugo kasi dugo yung nagkasala, dugo rin yung kabayaran. Bakit dugo ni Kristo? Kasi si Kristo is malinis, walang kasalanan. Kasi, siya'y, lumaki lang siya sa sinapupunan ng tao, pero yung dugo niya ay galing sa Diyos. Spirit. Doon na yung lumabas yung Espiritu Santo. Diba? Yung time na tinusok siya, bakit lumabas yung Espiritu Santo? Kasi hindi naman kailangan masaktan yung Espiritu Santo kundi naman lang ni Kristo. Pero yung time na yun, bumalik din yung buhay ni Kristo. Next natin yung repent for forgiveness on inherited sins. Sa Romans 3:23. Basahin natin. Romans. Romans 3:23. 3:23. Sapagkat ang lahat ay nangagkasala nga at hindi nangakaabot sa kaluwalhatian ng Diyos. Amen, di ba? Sabi dito, ang lahat ay nangagkasala nga. Kahit wala, lahat kasi sa panahon ngayon, di ba, ang inisip ng tao, once na naging mabuti ka sa ibang tao, gumagawa ka ng mabuti, wala ang ginagawa ka masama, ang paniniwala nila is, mabuti ka sa Diyos. Amen tayo doon, nabubait siya, tumutulong siya sa kapwa niya. Pero ano yung kulang niya? Diba? Wala siyang Diyos. Nakakalimot siya. Kasi, ang nararamdaman lang niya is yung blessing. Pero, hindi niya alam na may pagkukulang siya sa Diyos. Ibig sabihin dito, hindi lahat ng tao ay malinis. Once na pinanganak ka, may kasalanan ka na. Amen ba tayo dyan? Amen. Amen. Kaya bilang Yung sa gitara yun, magulang, pwede. yung anak mo, Yung gitara. hindi lang basta na, di ba yung tayong mga magulang, basta tayo nagkaanak, di ba tayo may training? Di ba tayo may training sa bata? Kasi, ayaw natin na pagdating ng time na lumaki sila is maging pasaway sila, di ba? Kaya tayo, sa sinapupunan pa lang, is sinishare na natin yung Bata. anak natin. Part 10 ng ng Hukom Plus, 'di ba? Ng anak natin ay dapat may proper training. Di lang training, 'di ba? May set up. Kasi para pagdating ng panahon, bilang isang magulang,
ano yun eh, kumbaga, yung term yun is abrahanda. Diba? Yung pinaghahanda mo yung future ng iyong anak. Yun yung ano nito na dapat hindi lang tayo basta mamuhay ng mabait, kundi dapat tayo nagre-repent sa Diyos. Diba? Repentance. Ito naman yung next ko, yung ano, from ignorance, unconscious unbelief. Acts 17:23 to 30. Ito mga bata ko na lang magbabasa. Mayos ka. Acts 17:23, sapagkat sa aking pagdaraan at sa mga pagmamasid ng mga bagay ng inyong sinasamba, ay nakasumpong din naman ako ng isang dambana na may sulat na ganito, sa isang Diyos na hindi nakikilala. Yaon nga inyong sinasamba sa hindi pagkakilala, siya ang inyong binabalita ko. Ang Diyos na gumawa ng sanlibutan at ng lahat ng mga bagay na naririto siya, palibas ay Panginoon ng langit at ng lupa, ay hindi tumatahan sa mga templong ginawa ng mga kamay. Hindi rin naman pinaglilingkuran siya ng mga kamay ng mga tao, na para bagay siyang nangangailangan ng anumang bagay. Yamang siya rin ang nagbibigay ng lahat ng bagay, buhay at ng hininga ng lahat ng mga bagay. At ginawa niya sa isa ang bawat bansa ng mga tao upang magsipanahan sa balat ng buong lupa na tinakda ang kanilang talagang ayos ng mga kapanahunan at ang mga hangganan ng kanilang tahanan. 27. Upang kanilang hanapin ang Diyos, baka sakaling makakuha nila siya at siya'y masumpungan, bagaman hindi siya malayo sa bawat isa sa atin. Sapagkat sa Kanya tayo'y nangabubuhay at nagsisikilos at mayroon tayong pagkatao na gaya naman na sinabi ng ilan sa inyong sarili, mga manunulang, sapagkat tayo na may sa Kanyang lahi. 29. Yamang tayo ngay lahi ng Diyos ay hindi marapat nating isipin na ang pagka-Diyos ay katulad ng ginto o ng mga pilak o bato na inungit ng kabiasnan at katalinuhan ng tao. Ang mga panahon ng kahangalan ay pinapalipas na ngayon ng Diyos, datapat ngayon pinagutos niya sa mga tao na magsisi silang lahat sa lahat ng mga dako. Sabi dito, di ba yung from ignorance and conscious unbelief. Di ba yung time dito, di ba yung mga tao na sa time nila, yung yung pagdating kasi yung time na yung expression nila sa Diyos, di ba is parang pilak, di ba? Sabi nga dito, hindi parang pilak ang Diyos. Di ba yung sa time ng mga RCC na lang, ibig sabihin di ba? Yung belief nila, di ba yung sa mga santo, di ba yung mga ganun. Di ba yung Diyos kasi hindi naman daw kasi siya nananahan sa tahanan ng gawanan ng tao. Ano yung ibig sabihin ng gawa ng tao? Yung gawa ng tao, ibig sabihin yun, traditional. Di ba yung paano ba tayo magkakaroon ng kaligtasan? Ibig sabihin dito, dapat tayo mamulat. Mamulat tayo sa hindi lang sa nakikita natin, 'di ba? Kasi naging traditional na lang eh. Yung sa pagsamba sa Diyos, 'di ba? Yung mga santo, 'di ba? Minsan ayun yung dinodiyos nila. Hindi nila alam na sila yung nagkakasalas doon. Para daw tayo maligtas, dapat daw mumulat tayo. Tapos bilang isang Kristiyano, 'di ba may training tayo na tayo hindi lang basta tayo nakikinig, dapat din tayo lumabas. Kasi yung time na paglabas natin, ginagamit tayo ng Diyos para makahikayat ng isang kapatid na nangangailangan ng spiritual na pagkain. 'Di ba? Yun din yung process daw, 'di ba? Yung pagpunta natin sa ibang denominasyon na pag-sharing. Hindi lang basta pag-sharing, 'di ba? Hindi lang tayo doon natututo, kundi nakapagpakain tayo ng espiritu at that time na di natin namamalayan na yung ginagawa pala natin is ginagamit tayo ng Diyos para magkaroon ng yung pagkikahit ng kapatid, mabuhay o mamulat siya sa katotohanan. Di naman sa isa sa process ng kaligtasan is yung pagiging berean. Sabi dito sa Acts 17:11. Pakibasa na lang po.
Gawa 17:11. Acts 17:11. Umupo nga. Yan, yan. 17. Lalong naging marangalan nga ito. 11. Thessalonica is that they receive the word with all Readiness of mind. of mind and verse 12 they divided the Makinig lang eh. And sabi dito, sa Acts 17:11, ngayon lalo naging marangal ng mga ito kaysa mga taga Thessalonica sapagkat tinanggap nila ang salita ng buong pagsisikap at sinisiyasat sa araw-araw mga kasulatan kung tunay nga ang bagay na ito. Di ba yung pagiging Berean? Ano ba yung Berean na ginagawa? Di ba yung Kumpara. ano ba yun? Pagsisiyasat? Nagko-compare. Diba? Isa yun sa kaligtasan natin na once na tinanggap natin ang Diyos, hindi lang tayo basta nananampalataya sa Kanya. Ano ba yung ginagawa natin? Sa training na lang natin, yung pabasa, text report, setup. Diba yung bilang isang Berean, hindi lang tayo basta nakikinig sa salita ng Diyos, kundi sinishare din natin to. Ano, paano natin to masishare? Kailangan din natin lumabas sa sarili nating kailangan din natin lumabas. Sabi nga ni Brother Francis, useless lang din yung tinuturo ko kung hindi rin natin to minamanifest sa sarili natin. 'Di ba? Ayun yung mahalaga, yung pagmamanifest ng salita. Kumbaga, marami nga tayong instruction na nagagawa pero hindi natin to namamanifest. Bali wala rin to. Kumbaga, ang mahalaga rin dito ito, hindi lang basta paghanap ng ebidensya, hindi lang basta paghanap ng bagong revelation. Kailangan din natin ng setup. Kumbaga, kailangan din natin lumabas at magtanong sa mga iba't ibang churches. Para hindi lang, di ba yung tulad ni Brother Branham, di ba yung sa 7 Church Ages? Si Brother Branham, hindi lang basta sa yung kinausap ng anghel na mangaral siya. Anong ginawa ni Brother Branham? Kinolekta niya lahat mula kay Martin Luther, lahat yun, inaral niya. Tapos, anong ginawa niya? Once na inaral niya yun, saka siya nag-direct sa word. Kasi di ba yung time na yun, hindi naman lahat kasi, hindi naman sabihin natin na mali. May tamang process doon, di ba? Sa mga instruction na nabasa niyo, doon may mga iba't ibang preacher, di ba? Kinolekta niya yun, saka siya nagsabi ng word of God, di ba? Kasi ang pagtawag sa kanya is isang evangelista, di ba? Di ba yung time na yun, nag-evangelize siya, pero nung time na nag-direct na siya sa word, di ba? Imagine nyo, marami siyang nabaptize, di ba? Marami siyang na-convert. Tuloy, di ba? Baptism, di ba? Marami siyang na-convert. Pero, pagdating sa word, nagiging sarado na, isa-isa na lang nawawala. So, kailangan natin talaga maging Berean. Kasi, once na nakinig ka sa salita ng Diyos, once na nakinig ka sa ibang preacher, hindi magiging sarado ang iyong isip. Kumbaga, yung time na gagawin mo yun, maglilista ka, magkukumpara ka. Ayun yung, isa yun sa, procedure o process na magkakaroon ka ng kaligtasan sa Diyos. Kasi, ipinamumuhay mo yung instruction na ibinigay sa'yo, di ba? Yung, hindi lang basta yung tumanggap ka lang, kundi pinamumuhay mo to. Ito na lang yung glass ko. Sa yung attitude. 1 Corinthians 13:4-7. Nagtitarika? Tubig siya. Pakibasa na lang po. Baka nabigay ko 1 Corinthians 13:4-7. Huwag mo guluhan
na ya. 13, 4 Huwag to magulo 7. na. Ano yung huwag magulo? Huwag magulo na. Huwag magulo. 1 Corinthians 13:4. To 7. Charity suffereth long, and is kind. Charity envieth not. Charity vaunteth not self, is not puffed up. 5. Doth not behave itself unseemly, seeketh not her own, is not easily provoked, thinketh no evil. 6. Rejoiceth not in iniquity, but rejoiceth in the truth. 7. Beareth all things, believeth all things, hopeth all things, endureth all things. Amen. Sabi dito, isa sa process ng kaligtasan ng tao ay yung new attitude. Ano ba yung new attitude? Bagong pag-uugali, di ba? Kasi yung time na tinanggap natin si Jesus Christ, dapat alam na natin yung dapat natin gawin. Na kailangan natin magbago. Di ba? Pero, bilang tao, di naman tayo perfecto. Di ba? Hindi naman tayo, once na nabautismo is, bago ka na. Di ba? Pero, kung matibay yung pananampalataya kay Kristo, magbabago at magbabago ka. Amen ba kayo dyan? Amen. Di ba? Kahit na, once na tinanggap mo, kasi, yung nangyayari kasi sa atin ngayon, once na tinanggap natin si Kristo, nandun yung di ba sabi dito, new attitude. Sabi dito, kung mababasa natin, lahat ay binabata, lahat ay pinaniniwalaan, lahat ay inaasal, lahat ay tinitiis. Binabata, lahat ay tinitiis. Bilang isang Kristiyano na tinanggap mo si Kristo, ano ba yung pagtitiis na dapat mong gawin? Di ba? May persecution na nangyayari. Di ba? Once na tinanggap mo si Kristo, siyempre, bilang dating worldly, nagpa-convert ka, naging Kristiyano ka. Siyempre, ikaw lang naman yung na-convert mo, di ba? Sarili mo. Pero yung sa paligid mo, yung kinalakihan mo is worldly. Ano yung mangyayari sa'yo? Ipa-persecute ka. Sabihin sa'yo na ibang kaibigan mo, ano, huwag ka na sumama sa amin. Banal ka na eh. Di ba? Isa na yun sa persecution. I-persecute ka na sa mga kaibigan mo kasi sa kanang Kristiyano, mananampalataya ka na. Pero, di ba nga, para tayo maligtas, kailangan natin ng new attitude. Amen. So, bilang isang Kristiyano, once na tayo pinersecute, ano dapat natin gawin? Dapat ba natin sabihin na, ikaw, makasalanan ka, may impyerno ka naman eh. Ako, nagpa-convert ka na. Di ba? Nagpa-convert ka na, Kristiyano na ako. Mali yun. Ano ba dapat natin gawin? Tayo dapat magtiis. Imbis na kagalitan natin yung tao na pinapersecute tayo, mahalin natin siya. Amen. Diba? Naniniwala ba kayo doon na kahit asar-asarin ka niya, dapat nga hindi ka magalit, dapat mas maawa ka sa kanya. Amen, diba? Ang dapat natin gawin doon, i-share na lang natin. Ayun yung bagong attitude ng isang Kristiyano bilang isang Berean, na hindi tayo nagiging sarado, na once na tayo pinersecute o inaapi ng ibang tao dahil bilang isang Kristiyano na dapat daw perfecto ka, mabait ka, banal ka, imbis na kagalitan mo siya, mahalin mo siya. Di ba nga sabi ni Kristo, mahalin mo ang iyong kaaway. Di ba? Mahalin mo siya. Maging mabait ka sa kanya, na maawa ka sa kanya, tapos sharean mo siya. Kasi darating yung time na papaluin din siya ng Diyos at malalaman din niya yung katotohanan na mali pala yung ginagawa niya, di ba? Kasi once na nag-persecute ka ng anak ng Diyos, mas mahirap kung Diyos yung papalo sa'yo, di ba? Yes. So, bilang kapatid, pagmamahal, ikaw na yung mismong pumalo sa kanya. Ikaw na yung mag-share sa kanya na mali yung ginagawa niya. Yun lang yung may share ko ngayon. Kahit hindi masyadong prepare. Yun lang po.